Ang layo na po ng explanation ninyo eh. Sagutin nyo lang po yung issue ni Mr. Pausa. Your Honor, wala po kami, hindi po kami nag-issue ng official receipt. Meron po, tinatanggap at sinasign yung payments every time mag-collect kami po. What is the stand of DOTR? Ganun ba yun ang kalakaran? Yung ibinabayad ng member ng wala siyang ebidensya na matatanggap na nagbayad siya. Paano kung i-accuse siya ngayon na hindi siya nagbabayad? Paano siya didepensa? Ito lang po. Mr. Chair, this opinion is not as LTFRB, Mr. Chair, because the LTFRB does not have jurisdiction over that particular aspect. But under the law, Mr. Chair, anyone who receives money in exchange should issue the receipt. Kasi tingnan mo, halimbawa, ako nagbigay ng pera sa iyo na kailangan ibigay ko officially. Tapos ngayon, i-deny mo na hindi ko ibinigay. Anong ebidensya ko na nagbigay ako? Lugi ako eh. It's just being fair. May logic yung katanungan ni Mr. Pausa eh. I do not know why you cannot issue a simple acknowledgement that you received this amount from your stockholder or shareholder. Mr. Chair, mayroon pong logbook kami. Yun lang po. Lang din nalagay yung total Narinig amount. ko na yung sagot mo na may logbook eh. Yung logbook pwede mong walain eh. Sabihin mo si Mr. Pausa hindi nagbabayad eh. Anong ebidensya na nagbabayad siya? Mr. Chair, sa kanila naman yung logbook, may isa doon na kasama niya na operator. Siya yung in charge every time mag-release ng payments po. Siguro, Madam LTFRB, can you come up with guidelines about this? Kasi dapat mag-issue man sila ng acknowledgement na nagbayad yung tao. Kasi when the time comes na may magsabi hindi siya nagbabayad, todas siya. You know? Yun ang problema ngayon eh. Ano, Mr. Pausa? Mayroon pa rin kaming ibinaya doon sa LTFRB, wala rin resibo. Sabi niya, ito dropping and substitution daw. Bumayad kami ng 11,000 per unit, Your Honor.